Magandang umaga, I'm Juday Cares. So, magandang umaga sa mga solid supporters ni BBM na katulad ko. Yes, magandang umaga. And magandang umaga rin sa mga kakamping dyan. So, hindi naman kasi sa lahat ng pagkakataon is mag-aaway yung mga BBM supporters and mga kakamping. So, minsan, kailangan din natin unawain yung kalaban natin sa politiko, and kalaban natin kahit hindi politiko, kailangan din natin unawain ang kapwa-tao natin kasi pare-parehas tayong mga Pilipino. So, pare-parehas natin dapat unawain ang mga sarili natin. So, ngayong ang video na to ay tungkol kay Leni Robredo at kay Bongbong Marcos. Ipapakita ko kung gaano kaganda ang layunin ni Leni Robredo kapag siya ang nahalal bilang isang pangulo sa darating na election 2022. At ipapakita ko rin ang layunin din ni Bongbong Marcos kung sakaling siya ang palaring maging presidente ngayong darating na election 2022. So, bago ako mag-comment, syempre reaction video tayo. So, magko-comment lang tayo ayon sa ating napanood, ayon sa ating nakita sa video na to. So, eto po, panoorin pa natin ang kanilang mga plataforma. 2 taon na tayong sinasakal ng COVID. Sa mga humihingi ng tulong sa aming tanggapan, nakasalamuhan natin ang maraming taong dinidiinan ng pandemya. Dama ko ang dinadaanan nilang pagtitiis, pagdurusa, pagluluksa. Kahit na bumaba ang cases, huwag tayong kampante. Para mas mapabilis ang ating tuluyang paglaya sa COVID, ang kailangan klaro, malawakan, strategic at mapagpalayang tugon. Ito ang ating kalayaan sa COVID plan. Una, kalayaan sa pangambang magkasakit. Nakakatakot magkasakit. Marami nang nawalan ng mahal sa buhay. Marami nang nabaon sa utang dahil sa gastos. Kaya bago ang lahat, public health muna. Ang dapat gawin, tigil ang korupsyon, tigil ang anomalya, mahusay at matinong pinuno sa tuktok ng COVID response strategy. Alaga sa mga nangangalaga, sapat na sahod para sa frontliners, at sapat na suporta sa mga ospital. Para kung magkasakit ka, makakakuha ka ng atensyong medikal na walang inaalala. Libre at accessible na healthcare. Libreng konsulta gamit ang teknolohiya. Bawat barangay, may sapat na kagamitan at may sariling nurse. Bibigyan natin ng sapat na kakayahan ng mga nurse, doktor, barangay health worker, at iba pang medical frontliner. Ayusin ang PhilHealth. Mabilis na proseso para makuha agad ang claims. Bakuna para sa lahat. Papadaliin ng gobyerno para makarating ang bakuna sa iyo. Pangalawa, kalayaan sa gutom. Maraming dumadaing sa amin, mga nawala ng hanap buhay o nagsara ang pinapasukan. Isa ang kaba nila. Saan kukuha ng ipapakain sa mga anak nila? Ang dapat gawin para tugunan ito. Kung may lockdown, may agarang ayuda. Itigil ang malawakang lockdown. Dapat ang lockdown targeted. Protektado ang trabaho. Suportang pinansyal sa maliliit na negosyo para hindi kailangan mag-layoff. Unemployment insurance para ang mawawala ng trabaho, may tulong na makukuha sa gobyerno. Palakasin ang agrikultura. Gawing sapat ang suporta para mapalago ang kabuhayan ng mga mangingisda at magsasaka. Tiyakin na may pagkain ang bawat Pilipino. Pangatlo, kalayaan sa kakulangan sa edukasyon. Kung walang katiyakan ng edukasyon, kabado rin tayo. Ano na ang natutuhan ng ating mga anak? Paano sila maihahanda para sa kinabukasan? Sa mga low-risk area, buksan na ang mga eskwela. Sa mga high-risk area, bigyan ng gadget at load ang bawat estudyante. Dagdagan ang community learning hubs kung saan ang teacher at estudyante may access sa internet at gamit pang edukasyon.
Ito ang ating kalayaan sa COVID plan. Marami dito, matagal na nating iminungkahi at nagpatakbo na tayo ng mga programa. Panahon na para maipatupad ang mga ito ng malawakan para higit nating mabawasan ang pagdurusa at pagluluksa. Narating natin ang plano sa pagkukonsulta sa mga eksperto, mga sektor, at higit sa lahat, sa harapang pagsaksi sa dinadaanan ng Pilipino. Kayang ipatupad dito gamit ang resources at makinarya ng pambansang gobyerno. Kailangan na nating tuluyang makalaya para tayo'y makahinga muli. Ayan, napanood na natin ang mithiin ni Vice President Leni Robredo kung sakaling siya ang papalarin maging isang pangulo ng ating bansa ngayong darating na 2022 election. So, sobrang ganda. As in, napahanga ako sa sobrang ganda ng mithiin ni Leni. Katulad ng tutulungan niya yung mga health workers para hindi na dumami yung may mga sakit. Kada barangay, bibigyan niya ng nurse, 'di ba? Ang ganda-gandang pakinggan. At pangalawa is yung mga nagugutom, na wala nang magugutom kasi magbibigay siya ng trabaho para sa bawat isa. Sobrang ganda. And pangatlo is yung sa mga mag-aaral. Kung hindi naman ganun ka, kung may lugar na wala nang COVID patient, pwede nang buksan ang mga paaralan. At yung yung lugar na may mga COVID pa, may mga nababalita na may mga COVID patient pa sila dun sa lugar nila, is online school muna. At hindi lang basta online, bibigyan pa ng mga materyales, load, ayan, pati yung teacher, yung estudyante, bibigyan ng load, and pati yung teacher. So, ayun, di ba, pinagulo ko lang. Pero hindi, sobrang ganda ng mithiin po ni Bepi Leni. Wala akong masabi mga kakamping. Sobrang ganda po talaga. And sana, kung sakali, ang masasabi ko lang doon is, kasi Bicolana ako. Pure Bicolana po talaga ako. Ang masasabi ko lang, sana magkatotoo. Sana, kung sino man ang palari na maging isang pangulo, sana matulungan, hindi lang ang sarili nila, hindi lang yung politika na kapwa-politika nila yung tinutulungan nila, kundi ang buong sambayan ng Pilipino. Sana po magkatotoo lahat ng mga mithiin nyo, Madam Vice President. So, ayun, yan na yung makakomment ko kay Bepi Leni kasi hindi naman ganun ka-risk na para sabihin na Leni lugaw, ganun. Mga, bobo, ganun. Hindi na kailangan sabihin ng mga ganun kasi kung talagang solid ka sa presidente mo, maging solid ka. Solid BBM ka, solid kakamping ka. Hindi na natin kailangan magsiraan para lang mapataas yung pagiging presidente ng gusto mong iboto. Which is, kundi sa ating bansa, dapat magtulungan para magkaisa tayong mga Pilipino. Kaya hindi po ako magko-comment ng mga bad comments kay Leni kasi po, Bicolana po ako. Alam ko na isa sa pamilya ko na tulungan ni Bepi Robredo, ni Leni Robredo, noong mga panahong abogado pa siya, lawyer pa siya, public lawyer, public attorney. Kaya nagpapasalamat ako, malaki ang utang na loob namin dyan kay Bepi Leni kasi isa sa pamilya ko is natulungan niya. Pero tulad nga po ng sinabi ko, hindi ibig sabihin na may utang na loob ka is yun na yung iboboto mo dahil may utang na loob ka. Iboto mo yung isang tao or ihalal mo yung isang tao kundi dahil yun ang nararapat at yun ang nasa puso mo. Kanya-kanya tayong opinion na pinaniniwalaan at yun po yung pinaniniwalaan ko. At ngayon, tunghayan naman natin kung ano yung layunin ni Bongbong Marcos para sa ating bansa kung sakaling papalarin siya na manalo ngayong darating na election 2022. Panoorin pa natin to. Para sa'yo, ang pag-ikot ng panahon, laging may magandang umagang baon. Laging mayroong umaga, ikot na ang sikat na araw, May kabuhayan, ating pangarap. may kinabukasan.
dahil sabay-sabay tayong lahat babangon. Sa pag-ikot ng panahon, hindi tayo titigil kailanman. Sama-sama tayo para umangat ang bayan. Bongbong Marcos po ito. Bangon bayan muli. So ayun, napanood na natin yung layunin ni Bongbong Marcos kung sakaling siya ang palarin ngayong darating na 2022 election. Para sa akin lang alam ko na solid BBM na ako. At alam ko rin na may mga hindi ako magandang naririnig patungkol kay Bongbong Marcos. Hindi lang sa social media, kundi personal, naririnig ko na mahirap lapitan, mahirap hagilapin. Paano kung maging pangulo na yan siya, mahirap na hagilapin yan siya. Yes, mahirap talagang hagilapin kapag pangulo. Pero kahit ganun yung mga naririnig ko, every time na nakikita ko na nagsasalita si Bongbong Marcos na patungkol sa bayan, hindi ko maiiwasan na matouch, maiyak. Kasi feel ko, nararamdaman ko na totoo yung sinasabi niya, totoo sa puso ko. Kasi parang sa love din yan siya. 'Di ba, kapag mahal mo yung isang tao, mararamdaman mo kung mahal ka talaga. Si Bongbong Marcos parang ganun siya sa akin. Every time na nagsasalita siya na patungkol sa ating bansa, ma-feel ko, maramdaman ko talaga na walang halong plastic, na totoo. Siguro kung hindi man lahat totoo yung pinapakita ni Bongbong Marcos para sa atin, siguro Diyos na ang bahala. Pero kasi kailangan natin sundin yung puso natin bago sa isip natin, bago yung mga naririnig natin. Sundin natin kung ano yung nasa isip natin, nasa puso natin. Kaya para sa akin, solid Bongbong Marcos talaga ako. Kahit ano pang sabihin ng ibang tao, kahit ano pang sabihin ng mga kapatid ko, solid Bongbong Marcos talaga ako. Kasi nararamdaman ko feel ko. Mas piliin, di ba sabi nga nila kung sa love, piliin natin yung mahal natin, hindi yung gusto natin. So pipiliin ko talaga yung mahal ko at nasa puso ko. At si BBM talaga yon. About naman sa platform niya, sa layunin niya, napakaganda. Yung windmill pa lang nahawak niya sa pag-ikot, ganun. Diba? Matatouch ka na. Parang pagpapakita na yun na windmill kasi is nagsisimbolize ng pag-ikot, diba? Pag-ikot. And then, yung windmill kasi is kilala mo or alam mo na patungkol sa kuryente. Ayun. So, ayun. Makamalay mo, diba? Pag si Bongbong Marcos ang nanalo is bumaba ang mga bilihin. Bumaba yung bills. Tubig. Diba? Imbis na ngayon private, ngayong private sector siya, baka pag panahon na ni Bongbong Marcos is maging sa gobyerno na siya. Kasi para mapamura niya ang mga bill natin sa kuryente, tubig, mga wifi, diba? Saka yung mapamura yung mga bilihin. Wala man tayong kasiguraduhan. Yes, wala tayong kasiguraduhan. Hindi ko sinasabi na yun ang gustong ipahiwatig ni BBM. Si BBM kasi ang layunin niya is hindi lang hindi lang ngayong pandemic, hindi lang para sa mga mag-aaral, hindi lang para sa lahat kundi lahat. General kasi yung layunin niya, at hindi lang para sa ngayon, kundi sa mga darating na henerasyon. Yun, para lang sa akin, yun yung nararamdaman ko bilang isang supporters o tagahanga kay Bongbong Marcos. Hindi lang ako basta-basta supporters. Iniidolo ko talaga si Bongbong Marcos. At alam ko na kapag si Bongbong Marcos ang naupo bilang isang pangulo, malaking pag-asa to para sa buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko hinihikayat na lahat ng mga kakambing bumoto kay Bongbong Marcos, pero yun po yung nararamdaman ko. At yun lamang ang video ko ngayon, at sana nagustuhan nyo po. Hindi natin kailangan magsalita ng masasama against sa kapwa natin para lang suportahan niya yung pinaglalaban natin. Bawat isa sa atin ay may opinion, kailangan po respetuhan lang.
wala pong masama na ipaglaban natin kung ano yung karapatan natin. Pero respeto lang po para sa isa't isa. Maraming salamat po at shout out nga po pala kay JD Ramasolis na kaibigan ko na nasa Antipolo. Ayun lamang. Maraming salamat.